بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqida At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang number 62. Wa nu'minu bil-lawhi wal-qalami wa bijami'i ma fihi qad raqama. Kabila ito sa mga dapat natin paniwalaan. Obligado sa bawat Muslim na paniwalaan ng buo. Paniwalaan natin ang tinatawag na lawh. Ang tinatawag na lawh, ito ang kitab na dito nakasulat ang lahat ng mangyayari, lahat ng bagay. Bago likhain ni Allah ang mga nilalang, bago likhain ni Allah ang mga langit at lupa. Ang lawh na ito, ang kitab na ito, ay tinatawag na Lawh Mahfuz. Nabanggit ito sa Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fi lawhin mahfuz. Ang ibig sabihin ng Lawh Mahfuz na ito ay ang kitab na kung saan nakasulat sa kanya ang lahat ng bagay, lahat ng mangyayari. Kabilang sa pangalan ng kitab na ito ay Ummul Kitab. Binanggit pa rin ito ni Allah sa Quran. Sinabi niya, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu Ummul Kitab. Kabilang ito sa pangalan ng lawh na ito, Ummul Kitab. Kabilang siya pangalan ng lawh na ito ay tinawag pa rin na Kitabun Mubin. Kitabun Mubin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Lahat ng bagay, basa man o toyo, buhay man o patay, walang bagay na hindi nakasulat sa kitab na ito, kundi nasa kitab na ito na tinatawag na Kitabun Mubin. Kabilang pa rin sa mga pangalan ng lawh na ito ay Kitabun Maknun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Ang kabilang ito siya pangalan ng lawh na ito. Dito nakasulat ang lahat ng bagay. Nabanggit siya hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ang unang bagay na nilikha ni Allah ay ang qalam, bulfin. Qala lahu, sinabi ni Allah sa bulfin na ito,
sa kalam, uktub, isulat mo. Kaya magsulat ka. Qal, sinabi ng kalam, ma aktub, ano ang aking ususulat? Qal, sinabi ni Allah, ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Isusulat mo ang lahat ng bagay na mangyayari hanggang sa pagtayo ng yaumul qiyamah. Ito nabanggit siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito nakasulat ang tadhana sa tinatawag na lawh. Wa bi jami'i ma fihi qad raqam. Kinakailangan na paniwalaan natin, hindi lamang ang paniniwalaan natin ay ang lawh, may kitab at may kalam, kundi kabilang sa paniniwalaan natin ang lahat ng bagay na nakasulat sa lawh. Na ang mga nakasulat dito ay may mga number, rakam, nilagyan ng number 1, number 2, number 3, number 4. Ganun. Naka-arrange ang mga nakasulat doon. Ito ang kabilang sa paniniwalaan natin. Number 63. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. Ito kabilang pa rin sa obligado na paniwalaan natin ng buo. Kung magtipon-tipon ang mga nilalang lahat, ang mga tao, ang mga jin, at mga malaika, lahat ng nilalang, kung sila ay magtipon-tipon upang baguhin ang bagay na isinulat ni Allah sa lawh, na ang bagay na ito ay mangyayari. Ito ang nakasulat sa lawh mahfuz, na ang bagay na ito ay mangyayari. Ngunit nagtipon-tipon ang mga tao, ang lahat ng nilalang upang harangan ang bagay na ito, upang baguhin, ay kailanman hindi nila ito kaya. Hindi nila ito kayang baguhin at walain at harangin. Ito yung dapat na paniwalaan natin. Obligado na paniwalaan natin. Walang makakabago, walang makakaharang sa bagay na nakasulat sa lawh mahfuz, na ang bagay na ito ay mangyayari. Walang isang nilalang, kundi kahit magtipon-tipon ang lahat ng nilalang upang harangan, upang baguhin, upang i-extend, ay hindi nila ito kaya. Walau ijtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alayh. Ganon din na kung magtipon-tipon ang lahat ng mga nilalang sa isang bagay na hindi isinulat ni Allah sa lawh mahfuz na ito ay mangyayari,
Nagtipon-tipon sila upang ito ay isagawa, upang ito ay mangyari. Hindi nila ito kaya. May nakasulat, halimbawa, ang isang tao ay nakasulat na hindi ito magiging bilyonaryo sa mundong ito. Nakasulat na hindi ito magiging bilyonaryo. Dahil dito, kahit magtipon-tipon ang lahat ng nilalang upang gawin ang tao na ito na isang bilyonaryo sa mundong ito, ay hindi nila ito magagawa. Hindi nila ito kaya. Dahil ito ay nakasulat sa Lawh Mahfuz na ang tao na ito ay hindi magiging bilyonaryo sa mundong ito. Ito ang maana. Kabilang ito sa obligado na paniwalaan ng isang Muslim. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ang bullfin ay tuyo na. Tuyo na sa mga bagay na kung saan mangyayari hanggat sa pagtayo ng kabilang buhay. Ibig sabihin, ang bullfin na ito ay naisulat niya ang lahat ng mangyayari hanggat sa pagdating ng kabilang buhay. Dahil dito tuyo na ang bullfin na ito, hindi na susulat kasi naisulat na. Dahil dito, ang puso ng isang Muslim ay matatag. Napakatatag ang puso ng isang Muslim dahil sa paniniwala na ito. Siya ay nagtatrabaho na matatag ang kaniyang puso dahil sa paniniwala na ito. Ipinag-utos sa kanya na magtrabaho. Ipinag-utos sa kanya na iwasan ang mga bagay na ito. Dito lamang nakapokus ang isang Muslim. Pero sa mga resulta naman ng kaniyang ginagawa, ipinapaubaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 64. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Ang bagay na nakasulat na hindi tatama sa isang tao, isang alipin, ay hindi ito mangyayari. Hindi ito tatama sa kanya. Hindi ito mangyayari upang tumama sa kanya. Ito yung dapat na paniwalaan natin. Ito ay nakasulat na ang bagay na ito ay hindi tatama sa isang tao. Maari ba tumama sa kanya? Hindi maari tumama sa kanya. Maari ba natin itama sa kanya? Hindi natin kaya. Kay tayo ay magtipon-tipon. وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. At ang bagay naman na tatama sa kanya na nakasulat sa Lawh Mahfuz ay hindi ito lilihis sa kanya.
Hindi mangyayari na lumihis sa kanya ang bagay na ito na nakasulat na tatama sa kanya. Kahit ano ang gawin ng isang tao upang maiwasan ang bagay na ito na nakasulat sa Lauh Mahfuz na tatama sa kanya, hindi niya ito maiwasan. Ganon din na kahit magtipon-tipon ang lahat ng nilalang upang iiwas ang tao na yun sa bagay na yun, ay hindi nila kaya. Ito ay tatama sa kanya. Halimbawa, may mga tao na ayaw mamatay sa bala ng sandata, bala ng baril, dahil dito nag-iingat ng masyado, hindi sumasali sa mga labanan kasi iniiwasan niya ito. Dahil ito ay nakasulat, dahil nakasulat na siya ay mamatay sa pamamagitan ng isang bala, ay pumunta ng palengke. Pagpunta niya sa palengke, may nagputukan doon, nag-away, na-crossfire, sa kanya tumama ang bala na yun. Patay dahil sa bala. Bakit? Kasi nakasulat sa Lauh Mahfuz na ang tao na ito ay dahil sa bala ng baril mamatay. Sa pamamagitan ng bala ng baril, mamatay. O kaya sa Disyembre, sa Christmas ng mga Kristiyano, nagpaputok sila, bumagsak ang bala sa bubong ng kaniyang bahay, tumagos sa ulo ng tao, bumagsak, patay ang tao. Bakit? Kasi nakasulat. Nakasulat sa Lauh Mahfuz na ang tao na ito ay sa pamamagitan ng bala o kaya dahil sa bala, mamatay ang tao na ito. Ito yung dapat na paniwalaan ng isang Muslim. Dahil dito, ang puso ng isang Muslim ay napakalinis. Walang inggit. Kasi alam niya na ang kaniyang inggit na masama. Walang epekto na masama sa kapakanan ng kaniyang kapwang tao. Siya ang lugi, siya ang nahihirapan lamang kasi lumiliyab ang kaniyang puso, kalooban sa inggit, masamang inggit. Ngunit ang masamang inggit na ito ay walang epektong masama sa kapakanan ng isang tao dahil ang kaniyang masamang inggit ay hindi niya mahaharangan ang nakasulat na makukuha ng kaniyang kapwa tao na kabilang sa mga kabutihan. At ang kaniyang inggit pa rin na masama ay hindi niya mawawasak ang nakasulat na ipagkakaloob ni Allah sa isang tao na isang kabutihan. Ito ang kuwan. Dahil dito, ang isang Muslim ay hindi lumilihis ang kaniyang kamay, hindi na mawawala sa matuwid na landas, hindi lumilihis ang kaniyang kaisipan mula sa katuruan ng Islam, ang kaniyang kamay, ang kaniyang gawa, kasi alam niya na ang paglihis,
paglabas niya mula sa matuwid na landas ay walang maidadagdag na kabutihan para sa kanya na hindi nakasulat sa Lawh Mahfuz. Ang Muslim ay nakapokus lamang sa gawa na naayon sa katuruan ng Islam, kasi dahil sa paniniwala na ito na kung ano man ang nakasulat sa kanya, makukuha niya sa pamagitan ng daan na ito, sa daan na ito. At kung lumihis dito, alam niya, naniniwala pa rin na kahit lumihis dito ay hindi niya makukuha ang hindi nakasulat sa kanya. Napahamak lamang kung lumihis dito. Ito ang paniniwala ng isang Muslim. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Sa susunod naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.